Okay na, Doc? Ayun na. Nasaan ka na, Brad? Dapat. Wala pa. Pa tayo lumalabas sa Facebook? Nandiyan na pero yung vertical. Lo. Kasi more on cellphone sa Facebook eh. Hello? Ayan. Hmm. Hello? Ayan. Hmm. Okay, Hello? Ayan. Malakas ba yung sounds ko? Yung audio? Hmm. Okay, Hello? Ayan. Malakas ba yung sounds ko? Hello? Yung yung Audio? tugtog ko malakas ba, Brad Mel? Okay, Hello? Ayan. Di ba malakas ba yung sounds ko? Hello? Yung yung Audio? tugtog ko malakas ba, Brad Mel? Yung background music ko malakas Hello? ba, Brad? Hindi naririnig. Ayan. Di ba malakas ba yung sounds ko? Hindi naririnig, Doc. Yung hindi. Yung Audio? tugtog ko malakas ba, Brad Mel? Yung background music ko malakas Hello? ba, Brad? Hindi naririnig. Ayan. Di ba malakas ba yung sounds ko? Hindi naririnig, Doc. Yan. Hindi. Mm. Yung tugtog ko malakas ba, Brad Mel? Yung background music ko Yung echo. Wala naman, Doc. Wala naman dito. dahil hindi lang po ito sa katawan na sinasabi ng mga tao na pag may sakit ang mga tao dahil bunga sa kanilang mga lifestyle, hindi pa po nagtatapos doon. Kasi hindi lang po natatapos doon na sa lifestyle ng mga tao, eh,
Yun lang po yung panimula. Kasi nga ang pinaka-root cause nasa spiritual. Kung paano nagde-decide ang espiritu sa actions niya sa araw-araw na pamumuhay. Doon po nagsisimula ang lahat. Kaya nga yung sinasabi doon sa Deuteronomy chapter 28 verse 58 to 61 na kapag kayo hindi sumunod sa kautusan na nakasulat sa aklat ng pagtuturo, bibigyan kayo ng mga sakit na nakamamatay kasamang yung mga anak, mga sakit na hindi na nakasulat sa aklat hanggang kayo maubos at mamatay. Yan po yung sinabi ng lumikha ng tao according to Prophet Moses na kailangan maintindihan ng mga tao na ang totoong nagbibigay pala ng sakit ay ang kanilang pagsuway. So, kaya nga nandito ang holistic medicine para Wala sulod. linawin na ang ugat ng mga sakit ay bunga ng kamangmangan. Okay? Sinabi nga, my people perish for the lack of knowledge. Ang aking mga tao ay namamatay dahil sa kanilang kamangmangan. So, kaya nga yung mga nalaman ng mga tao, itong mga nagpapanggap na manggagamot, palagi ko nang sinabi to noon pa na hindi, wala pong manggagamot kung hindi ang lumikha ng tao. Akala nila sakit yung mga high blood, diabetes, rheuma, cancer. Hindi po mga sakit yan. Yan po ay adaptive response o reaction ng katawan. Meron pong nangyayari na merong sinasabi na yung katawan mo na for example yung high blood pressure, ibig sabihin isa yung bumagsak na yung pH ng tao kasi nga hindi nainom ng tubig, puro acid forming ang kinakain. At saka, yun, hirap na magbomba yung puso. Very forceful na kaya nagkakaroon ng pressure. Kasi nga, hindi naman nahinto yung puso. Basta bomba lang siya ng bomba. Ang problema, yung dugo, napakarami na pong dumi o na hindi na ilalabas. Yung iba, nagdidikita na doon sa lining ng arteries. So, ayan. And then, hindi lang yun. Marami pong pinapasok sa bibig na hindi dapat ipasok. Katulad ng mga pinagbabawal ng mga pagkain na paulit-ulit kong sinasabi rito, nasa 4 years na mahigit, na tigilan yung pagkain ng mga baboy, alimango, alimasag, hipon, isda na walang kaliskis, tahong, talaba, tulya, pusi, tambakol, tulingan, sapsap, espada, galunggong. Yung mga yan ay pinagbawal yan. Isa yan sa nagiging kasalanan ng mga tao, kaya nga hindi nila alam, yun na nagtitrigger kung bakit silang binibigyan ng sakit. Nagkakaroon sila ng pamamaga, infeksyon, bukol at bara. Kasi nga pinagbawal eh. Huwag mong kainin yan. Hindi yan ibig sabihin na pinagbawal dahil marumi lang. Kung hindi nagkakasala ka dahil may violate ka na. Hmm. Kasi marami namang kumakain, wala namang nararamdaman. Pero merong kumakain, wala kang pupuntahan na side eh. Pero hindi nila nakikita yung kaparusahan na binibigyan ka na ng mga pagsubok. Parang parusa na rin ang dating dahil hindi ka sumusunod eh. So, yan dahil nga sa walang kaalaman ng tao. Hmm. Yan na, isang pagsubok na yan yung nagkakaroon na ng ah, toxic sa buong katawan niya dahil nagpapasok ka ng hindi talaga dinisenyong pagkain. So, yun, hindi lang yun. Maraming tao hindi nila nakikita ang sakit pala eh, bunga ng kanilang yung dila, chismoso, chismosa, mga lasyon hara na yan. Hindi lang yun. Yung ayinhara, nag-iisang nagiging dahilan ng mga sakit. Mga gumagawa ng mga immoral na pamumuhay. Hmm. Yan po, hindi nyo nakikita yan. At saka yung wala kayong panahon na itaas ang kaalaman sa espiritual na sinasabi ko nga noon pa na ang tao ay nagmula
sa lumikha na ginawa itong mga tao na 'to, nakawangis ng lumikha ng tao na espiritu rin. Na itong mundo pala na 'to ay mundo ng pagsubok. Kaya lang, walang nakikita ang tao. Namuhay na sila sa katawan lang, sa pisikal. Kung anong magpapasarap sa kanya, yun, dun sila na namuhay. Kaya nga ang mga tao ngayon namumuhay sa panaginip. Puro panaginip, panaginip. Panaginip. Ano ba yung panaginip, Dok? O pangarap, pangarap, panaginip or dream. Dream ko na maging mayaman, maging kilalang tao, maging maging tanyag, mga ganun ba? So, puro lahat yan ano lang, nagbibigay ng kasarapan sa katawan. Yan lang po, nakapokus lang po sa physical yan. Pero isang araw, mauubos ng lakas ng isang tao, nakaratay na lang siya dahil may sakit na siya, dahil sa matanda na siya. Doon niya lang matatanong siguro na kahit pala nakuha ko na ang lahat, parang may kulang pa rin. Parang sinasabi ng journey ko na ito ba ang dahilan kung bakit na ako nabuhay? Ito ba ang purpose ng buhay? Ito na ba yun? Kahit pala makuha ko ng lahat, parang may kulang. Kasi nga sabi ko nga dito, kung ang purpose ng buhay ay magpakayaman ka, bakit maraming mahirap? Buhay pa rin naman sila. Kung ang ano pala, ang purpose pala ng buhay ay maging malusog ka, eh ba't wala namang kalusugan, buhay pa rin naman. Um, Maraming tao na magsasabi na magkaroon ng ano ng dito ng ma kasi lahat ng tao sa totoo lang gusto nilang subukan ng lahat eh. Pero pag nasubukan na nila, maghahanap na naman ng bago. For example, nag-travel ka sa buong mundo. So, kung na-travel mo na yung buong mundo, ano ngayon? Ano ngayon yan sa langit? Inutos ba yan na travel ka sa buong mundo? Hmm. Or sinabi na humayo kahit magpakarami. Kaya pala ang daming asawa, ang daming anak. Ba't yung iba walang anak? Yun ba talaga yun? Ganun, yun ba ang purpose ng buhay? Hmm. So, halos lahat sinubukan na ng mga tao. Halos lahat puro sa katawan lang naman ang epekto. Pero sa espiritu, wala. Hindi nila alam lahat ng nasubukan nila dito sa mundo, wala palang kinalaman sa espiritu. Hindi, sabi ko nga, dalawa lang ang ending natin. Isang natulog at isang pinahirapan. Ano pong gusto niyo doon? Di ba? Dok, gusto ko yung natulog lang sa katandaan. Oo, talaga. So, kung na-meet mo naman yun namatay ka sa katandaan, hindi pa nagtatapos doon. Meron pang dalawa uling pupuntahan. Reward or punishment. Anong gusto mo doon? Siyempre, Dok, reward. Ano yun? Ibig sabihin, langit. Langit ang punta mo. Hindi impyerno. Hmm. Gaano ka nakakasigurado na langit ang punta mo? Kapag tinanong nga kita kung nananalangin ka ba sa panalangin mo, nababanggit mo pa yung 10 kautusan na binigay sa mga tao nung unang panahon. Oh yes, Dok, alam ko yun ah. Hindi ba't sinabi huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw. O yun lang ang alam mo, tatlo. Kadalasan halos lahat ng tinatanong ko, yun lang tatlo na yun ang paborito nila talaga, kabisado nila. Ikaw, ko paano na yung una, pangalawa, pangatlo, pang-apat? Anong alam mo doon? Hmm. Di ba? Huwag kayo makakasigurado na langit ang punta nyo, yung 10 nga lang, hindi nyo alam. Paano na yung tinuturo ko rito sa holistic medicine na 613? Dok, ang dami naman yan, Dok. Yun ang hindi nakikita ng mga tao. Hindi, yung 10 nga, dalawa na lang daw. Yan ang mahirap sa lahat. Yung tao, basta lang gumawa ng kanyang kaalaman,
huminto na dun. Andito na nga ang AI eh. Dapat tanungin na lang yung AI eh. Ilan ba ang pamantayan na ibinigay ng nag-iisang lumikha? According sa mga unang tao sa Israelita, ilan ba talaga yun? Nasagutin ka naman. Meron silang Torah. Yung Torah, yun yung 613. Mula from the beginning of creation, nandun yun. Hmm. And then, yun lang yun lang muna. At kung meron kayong katanungan, di i-text nyo lang po rito sa ating programa. Kasi nga, malalim po ang tinutukoy kong kalusugan, hindi po nakafocus lang ito sa katawan, nasa spiritual po. Kasi nga, ang management ko rito, ah, tubig asin nga lang sa physical. At saka kung anong disenyo ng Diyos na sinabi niya, I give you seed-bearing fruit and seed-bearing plants for your food to eat. And then later, nung pinatay ng Diyos ang lahat ng mga tao sa time ni Noah, kasi nga, puro wicked na eh. So, nireset yung mundo, walo lang ang nakaligtas, doon lang nagkaroon ng chance na makakain ng hayop kasi walang vegetation. So, kaya lang, nung dumating na si Prophet Moses, limited na yung pagkain ng hayop na hindi basta pagkain, hindi basta hayop, may mga hayop na dapat mong kainin at hindi. Okay, meron ng marumi at malinis na pagkain na hayop ha. So, yun, hindi rin pinag-uusapan yan. Kasi nga, hindi, ang kalusugan kasi hindi pwedeng pakialaman ng kahit sino kung hindi yung lumikha lang ng tao. Siya lang ang talagang pwedeng, at saka itong katawan na to, nagre-reset po ito. Kaya nga ako, hindi ako nagbibigay ng kung ano-anong basta-basta na supplement. Eh, meron ako na mga na-select na mga supplement. Kaya lang, siyempre, ang mga tao sa 10 years kong practice, tubig asin at sumunod kayo sa disenyong pagkain na nilikha para sa mga tao, okay naman sila ngayon. Wala na ngang maintenance eh. Buhay pa rin. Hmm. Ibig sabihin, effective yung design na pagkain na ginawa ng Diyos para sa tao. Hmm. Kaya hindi po pwedeng pakialaman to. Kaya nga yung mga supplement industry na yan, na sinasabi magaling, magaling ang produkto. Para sa mga cancer. Ako po 10 years na nagpa-practice ng salt and water at design foods. Parehas lang po epekto. Kaya nga parang scam sa akin eh. Nakakaawa naman yung mga tao rin. Kailangan ituro ang tama eh. Kaya lang hindi po nagtatapos dun eh. Kailangan malaman ng mga tao yung malalim na kahulugan ng sakit. Dahil ang totoong nagpapagaling, yung mismong nagbigay ng kautusan. At siya rin na nagpapagaling. Siya rin. Depende lang sa lalim ng ah, gagawin mo or yung effort mo na paano ka ba magbabalik sa kanya. Gaano ka ba kaseryoso na malaman ng katotohanan. Kasi hindi ibig sabihin bilyon ang mga tao na nagsasabing kilala nila ang Diyos at ang mga katulad ko ay kokonti lang. Hindi ibig sabihin na tama sila kahit bilyon pa sila. Kahit 99.9% sila, hanggat kulang yung 0.1% na nag-o-oppose dun sa idea na kilala nila ang Diyos, hindi po, hindi pa rin masasabi na 100% truth yung sinisigaw ng mga yan. Kahit 0.1 lang po kami na nakakaalam dun sa katotohanan. Hindi ibig sabihin napakarami. Hindi po paramihan ng katotohanan. Kahit 0.1% lang. Tatayo ito. Okay? So, ayan, baka meron po kayong gustong itanong dyan, mga kapatid. Bati muna tayo sa ating mga kapatid. Magandang gabi po sa lahat. Magandang gabi dyan sa inyo, Nicolas Familiesa.
Lodel Panunciar, Nicolas Bernadette Rosal, Ronnie T. Divino, magandang gabi po sa inyo dyan. Ian Will Villalba, magandang gabi sa iyo dyan. Thanks, Doc. Magandang gabi din po. Magandang gabi, kapatid na Edwin. Ang Medyo ating, na dun na lang ako eh. okay lang. At least nakapasok kayo. Baka po may gusto kayong itanong dyan sa mga ano natin, audience. Yan. Ayan, Habang yung link wala, natin, Doc, na nandyan na sa kanilang chat. So, pwede silang pumasok para makapagtanong or makapag-text sila dyan sa mhm, kanilang mga tanong. So, since na wala pang okay, nagtanong, Doc, itanong ko nga, Doc, na ang bata-bata ko pa, 14 years sige old lang. pa ako, bakit na ako nagkaka-high blood? Ano bang dahilan nito? Okay. Magandang gabi po ay magandang morning po sa inyo, Corazon Falsario. So, nung 14 years old ka pa lang, nagkaka-high blood na. Kasi wala nang ang ano ngayon, wala nang bata-bata ngayon. Kasi lifestyle ng mga bata ngayon, puro nga acid forming, puro more on carbo, refined sugar, sweets. Yan kasi addictive yan sa ano, sa dopamine, yung mga pagkain na yan. Hindi nila napapansin na ito ay nakakapagpababa ng pH ng dugo. So, kapag bumagsak na yung pH, mauwi na sa acidic yung blood or metabolic acidosis ang ending. Kung hindi ka magkaroon pamamaga, infeksyon, bukol at bara, yan, isa na yan, high blood pressure. Kasi nga hirap na yung pusong bumomba dahil mga bata ngayon, imbis na uminom ng tubig, soft drinks ang iniinom. Kaya ganun ang nagiging dahilan. Pinakabatang may high blood diabetes, rheuma cancer is around 3, 5 years old. Yan kasi because of yung lifestyle nila, yung diet nila. Dahil ang totoo lang, hindi naman talaga ano namamana yung sakit. Ang namamana talaga ng mga tao yung lifestyle. Kung ang nanay at tatay ninyo ay kanin burus, yan. Puro kanin ba? Kanin burus. Kaya yan, chances are yung lumapot ang dugo, tumaas yung glucose, yan. Kaya nga may yung mga bata na kung tawagin ang sakit nila ay juvenile diabetes, yung mataas palagi ang glucose ng mga yan. As early stage pa lang, ini-insulin na sila. Yun ang problema. Good evening pala. Akala ko nasa ibang bansa si si Ma'am Corazon Falsario. So, yan po. Baka meron pa ko kayong katanungan dyan, mga kapatid, mga ating taga-subaybay. Ako, Doc, ang pinakaano ko lang, talagang hindi ako kumakain ng iba-iba, kundi puro gulay lang. Ang sarap talaga, talagang ibang-iba kaysa nung ako ay hindi pa nakakakilala kaya ibang-iba po talaga ngayon. Baro Kasem. Baro Kasem. Dalawang bisis lang ako kumain eh. Mhm. Umaga, saka tanghali, gabi wala na. Maaari. Kung maaari nga, isa lang eh. Kung tanghali lang eh. Kung Sa akin nga, Doc, maaari. kada Sabado lang, Doc, eh. Ano na? Kada Sabado lang ako kakain. Baro Kasem, yun ang malupit. Imagine mo kada Sabado lang kasi Shabat yun. Fiesta yun. Magaling yun ah. Magaling yun. Ah. So, ayan. Anong tanong dito? Ano ba to si Sir Nicolas Familiesa? Yung Doc tuloy na ba to? Yung gera po kasi, yan. Nakasulat naman lahat yan. At palaging hindi talaga mawawala yung mga anak ni Esau, ni Ismael at mga ayan, mga anak ni Israel. Ismaelites at saka Esau, yan. Nagsasama-sama yan talaga. Meron talagang hatred sa family. Hindi mawawala yung mga
yung hatred niyan, may mga Amalekites, nagmix yan eh. Esau, yung anak, ang kapatid ni Jacob bago siya naging Israel, si Esau yon. So, nagmix yan through Ishmaelites, pinsan niya rin. Ang lumabas doon si Amalekites, yung Amalek. So, yan, mga anak din ni Amalek yan, yung mga taong yan. Halo-halo sila kaya ganyan. Ang ending puro gera na lang, palagi na lang yung hatred na yan, hindi mawawala. And then, imaginein mo, tatahi-tahimik lang, no? Yung bansa na yan eh. Pero, andun pala yung grabe yung ano nila, yung weaponry nila, ang lakas. Hanggang ngayon, no? Pinagtulong-tulungan na nga siya, pero nakakatayo pa rin. So, ibig sabihin, malalim. Malalim ang pinag-ipunan nila talaga yung lakas na yan. Gandang gabi rin sa'yo dyan, Leon Mendoza. Hmm. So, ayan. Hindi pa naman, huwag kayong malungkot kasi hindi pa naman yan yung gogumagog. Kasi sa propesya, malayo pa. Ano pa lang yan. Dalawang Mashiach po ang lalabas eh. Kung si Netanyahu yung unang Mashiach na yan, pwedeng mauna siya Pero ngayon, si for the Netanyahu, next. nawala yung kanyang sugat. Mali pala eh. Ana? Mali daw yung sugat eh. Mali daw Ewan ko kung tama ba o ano. Hindi, marami kasing nanggugulo lang sa AI eh. Mm-mm. Ini-criticize nila yung isa. Wala tayong magagawa. Ganyan, yan ang AI eh. Sinasabi, patay ng araw siya. Jesus, in-interview pa nga lang. Oo nga. eh, Imagine mo, ang Iran nag-attempt na pasabugin ng Jerusalem. Nagpadala ng missile pero hindi naman umabot mismo dun. Sa gilid-gilid lang niya. Eh, Yun lang. Hindi naman siguro i-allowed ni Hashem yun na tamaan yung pinaka gate. Gate yan eh. Yung Jerusalem. Doon nakahiga si Father Jacob nung unang panahon. Natulog siya, nandun nakita yung paakyat panaog ng mga anghel, kaya doon nakatayo yung kasi yun yung hagdanan yun eh. Yung sinasabi na stairway to Jerusalem. heaven eh. Hindi pwedeng yun. Kaya ngayon ang natira eh. Hindi pwedeng mawala yun kasi andun pa rin ang pangalan ng lumikha. Dun sa temple na yun na yung Western Wall. Hindi yun, hindi yun hahayaan basta. Maraming talagang gustong pero challenge nila yan. Challenge nila. Tanong ko lang po, ano ang maganda para doon sa PTB? Nakitaan kasi doon sa X-ray ng anak ko, di nga namin binili yung reseta na antibiotic. Salamat po. Ano bang nararamdaman, Sir Ronnie T. Divino? Ano bang nararamdaman ng bata? Ano ba yan? Ilang taon na po ba yung bata? Lalaki ba ito? O babae? Ilang taon na po ba? Tama naman ang naging desisyon ninyo kasi yung mga antibiotic na yan, wala naman po epekto yan sa may mga TB. Kasi nga, itong katawan na to para sa inyong kaalaman, nasabi ko na to noon pa, na ang katawan ay talagang merong mga mikrobyo. Hindi nyo kayang gawing pure and pristine itong katawan na to na walang makbakterya. Kasi nga sa pag-aaral na found out ng mga scientists na ang bacteria pala is 10 times larger than the cell. Mas marami sila. Kung trillions ang cell, time is 10 ang mikrobyo. Kaya lang may harmony. Kaya nga ang tawag doon is microbiome. Itong katawan po na ito is a prototype or same design as Earth. Kaparehas ng mundo. Kung ang mundo may mga nakatira, tayo yon. Pag tiningnan mo sa itaas, mayroong mga living beings dito sa lupa. Ngayon, itong katawan na to, kinuha din to ng creator sa apat na sulok ng daigdig, hinulma,
Nagmukhang tao, hiningahan, may espiritu ka ng lumikha, nakawangis niya, kaya ka nagkaroon ng buhay. So ito, another earth or universe itong katawan na to para sa inyong kaalaman. Kaya nga hindi pwedeng pakialaman to. Hindi po pwedeng patayin yung mga mikrobyo kasi merong resident microbes ng katawan mo. Hmm. Merong territorial microbes. Hindi mo pwedeng pakialaman yan. Dumura kasi siya minsan na may kasamang dugo. Kung may kasamang dugo, gaano kadami at gaano katagal ito po ba ay huminto o wala nang hinto? Kasi mamaya yung bata palaging may habit na talaga magkakaroon yan ng gasgas yan dito sa lalamunan yan. Minsan kasi may mga ganong bata eh. Magmumumog yan, ganun ang ganun. Kaya dudura kami. Oh, kapag may dumura ng dugo, o ano ngayon, may TB ka na. Hindi na may, hirap ba siyang huminga? Hmm. Hindi ba yung makatulog? Palagi bang mainit ang pakiramdam? Hmm. Ganun po dapat. Ano niyo muna, alamin niyo muna yung nararamdaman. Huwag kayo magre-relay kagad na may TB, may TB. Yung mycobacterium na nakareside dun sa baga, talagang nandun na yun sa baga. Hindi yun basta, kapag nag-sputum test, makikita mo talaga yun. Hindi yun nawawala. Nandun na talaga yun, nakareside. Sabi ko nga, itong katawan na to is second earth. Para ka naglalakad na mundo. Kaya nga si Adam tinawag na Adaman means lupa. Lupa-lupa, nasaan ka lupa? Kasi nga, itong katawan na to, dinisenyo kaparehas ng mundo. Kaya nga ako nagbibigay ng asin, di ba? Sabi ko nga, nalaman na ng mga scientists na itong katawan pala ay same ng mundo na may 70% water at maalat. Paano nalaman? Lasahan nyo yung luha nyo, maalat, pawis, sipon, plasma ng dugo. Hmm. Yung panubigan kung saan nagalaw yung baby, kailangan maintain yung salt, yung sodium nun. Kasi nga, eclampsia ang ending niyan. Hindi pwedeng walang asin kasi pamamahayan ka ng bakterya, bulate at fungus. Kaya napakahalaga ng, Dok, magkakos kasi yan ng kidney problems. Hindi po totoo yun. 10 taon ko nang ginagawa, di sana lahat kami may problema sa kidney. Di ba? Ang daming kalokohan eh. Hindi na lang i-educate. Yan po ang ang malaking negosyo na walang nakikita ang mga tao na sila pala ay pinapatay dahil sa kamangmangan nga. Sabi ko, mas magaling pa ba ang mga tao sa lumikha? Kailan nangyari yun? Doc, yung high blood, Doc, maaari pa bang gumaling yun, Doc? O panghabang buhay na yan? Kasi sabi ng doktor, habang buhay daw mag-maintenance eh. Hindi ang sabi ko nga kanina, 'di ba? Hindi naman talaga sakit ang high blood pressure. Ito ay um, umaakto o parang nagbibigay lang ng reaksyon ang katawan mo kapag ikaw ay na-stress, pwedeng bumagsak ang tubig sa katawan at lumapot ang dugo. Kasi nga hindi naman tita, yung kung yung BP talaga ay masama, kumusta na yung mga nag-gym? O may nagbubuhat doon, tumatakbo, nagte-treadmill. After mag-treadmill, subukan mong kuhanan ng BP yan. Magugulat ka. Ang taas ng BP niyan. O ibig sabihin may sakit na 'yon. Oh. Hindi po sakit 'yon. Nagre-respond lang, umaakto lang depende sa ginagawa or environment nung tao. Kung saan siya kung anong ginagawa niya, anong nararamdaman niya, umaakto lang yung katawan, nagre-respond lang siya. Hindi po ito sakit na sinasabi ng iba sakit.
At wala pong sakit ang tao, wala lang alam. Ang mali lang, bibigyan ka ng synthetic drugs, pero pag nalaman mo, para lang pala yung pabukahin yung artery na nag-constrict or maluwag siya, kailangan pa i-constrict. May ganon. Constriction, may vasoconstriction, at saka vasodilation, synthetic drugs po yun, na hindi na hindi alam ng mga tao. Doon lang pala yun, pampabuka at saka pampasara, merong ganun. Yung iba iniinom puro pampabuka kasi nga constricted para makagalaw ng maayos yung mga dugo, maka-flow, vasodilator drugs ang bibigay niya. So pag wala ng effect, gagano na naman, liliit na naman yan. Inom ka uli, buka, sara, buka. Isang araw puputok yan. Dahil na marupok na. Hmm. Thy kingdom come, thy will be done na raw. Dahil sa Sir Doc, kamangmangan na naman. Yes. si Rodel po ulit. Yes. Kung familiar po kayo kay Doc Atoy Arboleda, Yes, yes, naman. yun po, Noon. tama po yung sabi ninyo, vasodilator, effect nung gamot na yon, pabubukahin para maging okay, and then meron lang siyang daw pong certain milligrams, kaya after a while, pag tapos na yung effect ng certain milligram na yon, back to doon ka na naman. Correct. Ayun po, Doc. Tandaan ko po. Correct. Thank you, Doc. Thank you. Yan, tinuturo ko kasi sa school yan, yung mechanism of action ng mga synthetic drugs. Pharmacology 101. So kaya nga hindi ako naghuhula lang dito. Lahat ng sinasabi ko, inaral ko rin. Kaya lang akala nila, kasi nga sinabihan pa nga ako noon, doktor kwak-kwak daw. Sabi ko, okay lang. Patunayan nyo lang sa akin yung synthetic drugs na binibigay nyo ay totoong nakakatulong ba yan o nakasasama. Dahil hindi pwedeng pakialaman tong katawan na to ng kahit sino man. Okay? Tayo ay nilikha lang at nilagyan tayo ng autoimmune na kaya mag-respond sa lahat ng trauma na ipapasok dito sa katawan na to. Kaya nga meron tinatawag na toxicity and acidity tolerance. Na parang nag-inuman lang tayo. Ako isang bote, lasing na. Ikaw isang case na wala pang nararamdaman. Ganon din sa mga pagkain. Kaya nga magugulat ka yung buffet. Ala, grabe. 3 oras kumakain. Tapos i-BP mo, normal. Okay ah. Tapos i-blood glucose test mo. Aba, ang taas. Hindi na nga mabasa nung glucometer eh. Ba't buhay pa rin? Kasi nga may tolerance. Hindi ibig sabihin may sakit na yun. Kaya nga tanungin mo anong nararamdaman? Wala. Hindi na mabasa ng glucometer, walang nararamdaman. Hindi, meron doc, sabi. Parang lightheaded lang. Medyo parang nanghihina lang ng konti dahil nga, of course, yung ng response ng katawan na kapag may kinain ka, of course, lahat ng energy mo nandun sa sikmura. Nandun siya nakafocus. Kaya nga tamang antok ka na or hindi ka pakikilusin ng katawan kasi yun ang kailangan ng katawan mo para ma-breakdown niya ng maayos yung kinakain mo. At lahat ng energy naka-focus doon. The moment na kumilos ka, nag-isip ka, kung ano-anong ginawa mo, na-delay yung breakdown, magkokos yan ng dyspepsia. Diyan na po nag-start yung acid reflux. Nag-ferment na yung kinain mo, ayun na, didigay ka na, pakla, asim. Dahil lang dun sa pinakialaman mo, yung time ng breaking down ng foods, kumilos ka. So, yun po yung problema dahil nga hindi yan naiintindihan ng tao. Para kang bumili ng sasakyan and then inasa mo lang sa mga mekaniko. Yan yung mga doktor, sila yung mekaniko. Kaya nga sabi ko, walang nagpapagaling na doktor. Lahat po yan malaking kalokohan. Dahil ako education lang. Yun lang pala ang kailangan. Dahil naglagay na ng built-in repair. Detox. Kaya yung sasabihin ng iba, kailangan mo uminom ng ganito para ma-detox ka. Ha?
Ano ka, kada umiihi kayo, dumudumi kayo, nagpapawis kayo, marunong kayo mag-breathing, exhale and inhale, nagde-detox na po kayo. Kaya tigilan po yung mga detoxification na binibigay na sangkaterbang fruits daw. Totoo naman, nakakatulong minsan, pero sabi ko nga, tubig asin nga lang eh. Kailangan mo lang talagang kaalaman. Okay? Kaya yung iba, ang dami nauubos eh. Gastos eh. So, sino-sino yung nagtuturo tapos sasabi. Kaya nga, doon nagte-take advantage naman yung iba. Nag-offer ng kung ano-anong supplement. Hmm. Yan. Kitaan yan kasi nga ayaw nilang sabihin yung totoo eh. Hmm. Kaya nga ako, hindi ko talaga maano masikmura yung magbigay ako ng basta-basta ng supplement. Minsan nabara nga ako ng isang pasyente. Dok, 10 years na akong nakakaano sa'yo, pero wala ka namang binibigay na supplement. At ako'y magaling naman. Imagine mo yun. Salitaan ka ng ganun. O nga, no? Nasanay ka nga pala sa kung ano lang disenyong pagkain. Sapat na pala yun. O, kaya ang daming na-scam. Ay, nako. Yan ang tao. So, yan, ang sabi ni Ronnie T. Divino, di naman tuloy-tuloy huminto naman yung pagdura niya, walang ubo, siya walang lagnat, yung pag nag-toothbrush siya, madalas siya magdura. Yun na nga po ang yun nga pong kung nagsisipilyo, malay nyo, baka may mga gums po nagbi-bleed yung gums, yun pong problema kaya nagkakaroon ng pagdumura, may dugo. Bleeding gums po yun. Hmm. Hindi po TB ka agad, ano? TB ka. Kaya nga, tigilan nyo mag-rely dyan sa mga test na yan. Ang ending po niyan, tatakutin lang kayo. Yan po ang kinreate yung test na yan para takutin ng tao. Sabi ko nga, kung oras na po, oras na. Hindi nyo kayang pigilin kahit kayo pa ang pinakamayaman dito sa mundo. Wala po, ang daming mayaman, patay rin eh. Hindi po totoo. Ay, nako. Malaking kalokohan po. 10 years ko na pong ginagawa to, halos ng mga tao. Ano, good PM Doc, pasensya po sobrang busy. Ay, si Ma'am Ronaldine de Mesa. Okay lang po, mag-uusap na rin tayo dyan. Sobrang busy mo ah. Sige lang. Okay lang po, take your time. Maraming tao ang mamamatay dahil nagkakalat ng libreng konsulta at libreng mga synthetic drugs. Basta libre, tuwang-tuwa ang mga walang alam. Tulad ng cholesterol, daming pandaraya, ang ginawa sa mga tao walang alam na dadami lang lalo ang sakit sa pagsunod sa mga doktor. Hindi po accurate yung x-ray, wag po kayo magpapaniwala dyan. Maaring makakita sila ng mga broken bones sa x-ray kapag may mga na-injured, na aksidente. Eh yun, malinaw yun na talagang magmamanifest sa katawan mo. Pero yung x-ray na tandaan nyo, lahat po ng test, itaas nyo lang po yung critical na pag-iisip ninyo. Kapag sinabi po na abnormal yung result, tanungin nyo muna yung sarili. Ano po bang nararamdaman? Kadalasan wala po eh. Kadi Sabi ko nga po eh, naral ko nga lahat yan eh. Nagtatanong yung mga tao, Dok, bakit normal yung result, pero ang dami kong nararamdaman? Oh, yung isa naman, abnormal yung result, pero walang nararamdaman. O bakit hindi magtugma? O, kasi nga hindi nga totoo. Maniniwala ako sa x-ray kung mga broken bones. Kasi kita mo naman eh, bali talaga eh. O anong gagawin natin kung nabali? Nung unang panahon, wala namang opera-opera eh. Binabalik lang nila yan, tapos
tatalian nga lang yan, lalagyan ng kahoy. Noong unang panahon, wala namang opera-opera. Kasi nga yung buto, once na naibalik mo sa position yan, naglalak uli yan, nagkakalaman po yan. Ay, nako. Once na magdikit uli yan, nire-repair, merong repair mechanism ang katawan. Mas lalong mas matigas pa ho yun pag nag-repair kaysa sa dati niyang butong na ng luma. Once na nag-lock na yon, mag-heal po uli yun. Kung ano-anong ginagawa kasi ng mga tao. May pag-aaral po yan, nalaman nila yan eh. Kaya lang, di naman sinasabi. Yung nga nakakalungkot, maraming tinatago kasi andun yung pera eh. Hmm. Dito, wala pong itatago. Lahat ng naintindihan ko, sinishare ko dito. Hmm. Kasi nga, hindi tayo pwedeng makialam dito sa katawan. Mahiya naman tayo, yun totoong mahiya ka sa langit. Yung gumawa sa'yo. Doon ka mahiya. Hmm. Kaya ka naging ganyan kasi wala kang alam eh. Dapat alamin mo. Yung ah, may-ari ng buhay. Oo nga, Dok, walang nararamdaman. Kasi kami may doubt doon. See? Kaya nga education eh. Good evening po, Doc. Paano makabili ng rock salt sa inyo? Ay, si Brad Mill po. Yan. So, yan. Baka may tanong pa ho kayo dyan. Doc, pag inatake ng reflux, paano pakakalmahin? Yung reflux, yun na nga. Kapag ina-atake ng reflux, di ba sabi ko nga napakasimple lang. Ginaya nga ito ng mga pharmaceutical industry. Nagbibigay sila ng ganito. Ano ito? Baking soda. Baking soda lang pala. Isang kutsaritang baking soda ilagay niyo po sa 500 ml na warm water. Yan po inumin niyo. Magsasubside kagad yung I think mga 3 ang pH nun. Kasi nga ang acid, kapag hindi po kayo nagtitake ng salt and water, yung hydrochloric acid kung saan kumukuha ka ng ah, yung chloride, dun sa asin yun eh. Sodium and chloride, yung composition ng salt. So yung chloride, yun yung tumutulong para makagawa ka ng hydrochloric acid. And yung sodium para ma-activate yung peptide o pepsin to break down protein. So, and then yung pH, at least 0, 1 or 2 ang pH to break down into smallest particle or into chyme itong mga pagkain. Pero pag wala kayong hydrochloric acids, ang problema, nagpe-ferment po. Kasi nga yung mga tao, yung iba nga, nainom na mga nagkokontra dun sa gastric juice. So, pag pumalo ng 3, 4, 5, merong bacteria na nabubuhay doon. Kung tawagin ng H. pylori, yun, pag dumami sila, bubutasin naman yung lining ng stomach. Yun na, mauwi na siya sa gastritis. Hmm. So, pag nabutas na yun, maglilik naman, yun na yun. Pwedeng makaapekto naman sa abdominal cavity na pwedeng mauwi naman sa luslos. Kasi nabutas yung pinaka-mesh, yung sumasalo sa bituka dahil nag-leak yung acid eh. Tapos nabutas, lumabas ngayon yung bituka doon sa gilid ng ng itlog. Yan po yung sinasabi na Mhm. kasi nga nagkaroon ng luslos because yung acid na nag-leak from the stomach, yan because of H. pylori, sila po yung cause. So yun lang para
maalis din yun, kailangan mo ng powerful alkaline naman, itong baking soda. Hindi rin sila nabubuhay doon. Nasa around 3, 4, 5 pH sila nabubuhay. So pag binanatan mo naman ng alkaline, doon magsasubside yun, kakalma. Patay rin yung mga yun sa alkaline. And then patay din sila sa pinaka-powerful na acid, yung hydrochloric acid. Nabubuhay lang sila sa pH ng 3, 4, or 5. So, yan, baking soda lang. Doc, Yes. opo, ma-recall ko lang po rin kung, kung tama pa yung pagka-recall ko. Yung sinasabing hydrochloride, yan po yung nagiging natin, panunaw sa tiyan. Tama po ba? Mhm, mhm. Hydrochloric acid. Opo, okay, okay po, Doc. Kay From Ernie Baron din po uli yun. Na-remember ko lang. Opo. Thank you po, Doc. Okay, Shem. Brad Mel, baka may gusto ko pang itanong dyan. Doc, mawawala pa ba yun o pabalik-balik na lang yung reflux? Kaya nga dapat mag-aasin na para may support ka ng gastric juice production. Mawawala naman kasi nga mm, yung mga tao kasi yan hindi na ano mahilig silang kumain kasi ng mga pagkain na matataas din sa protina ng karne at saka yung halo-halong pagkain ba at saka hindi nginunguya. Kaya napakahalaga ng nginunguya yung pagkain. Hindi yung isa, dalawa, nunok. Tamad ngumuya ba? Nguyain nyo. Kung hindi nyo kayang nguyain, di panguyaan nyo sa katabi. Yung mga tamad So, ngumuya Or, merong reflux, Doc, ang ahas kay dinulunok ng litso eh. ano? Yung ahas, merong reflux yun kasi nilulunok na niya eh. Abay, ganun no? Hindi ko alam Kasi ang ahas parang meron siyang sariling acid na unti-unti niyang tinutunaw hanggang sa lumiit ng lumiit. Yeah? Babasagin niya muna yan Pati yung Kaya lang hindi naman niya natutunaw yun. Meron din siyang inilalabas na na mga solid. Hmm. Parang dinudumi rin yung hindi kayang tunawin. Yung flesh lang talagang kaya ng tunawin. Pero pagdating sa buto, lahat ng nilulunok niya buo So yun. So, anong mga bawal na pagkain nun, Doc, Yung alin? sa may reflux? Actually, yung mga lang, yung high protein na mga karne. Kasi kadalasan yun yung nagkokos ng nahirapan silang tunawin kaya nga kailangan nguyain. At saka less protein lang muna yung hirap nguyain. Katulad ng yung beef at saka yung yun na nga, hindi lang yun kasi nga weak yung acid. Yun na yun. Kailangan talaga na nagsosolve din sila para maiwasan kasi yung tao talaga, the more na meron siyang hydrochloric production, hindi naman na bumabalik din sa normal Kain pa rin ng kain. At natutulungan naman ng every time they take salt, bumabalik yung gastric juice, yung tamang gastric juice to break down food. Kaya lang yun nga sinasabi ko, para hindi mahirapan ah, basagin, i-break down, i-digest yung kinain, nguyain. Okay? Kung maaari, i-blender mo na lang. Huwag mo nang nguyain. Mm. I-blender mo na lang kung ayaw mong nguyain. Iwasan lang yung hindi pa bumabalik yung gastric juice production ng tama, di wag muna magkakain ng sobrang karne. Yung madaling basagin na lang na, na mga pagkain. Doc, so anong gagawin doon sa bleeding para huminto ang pagdurugo para pag normal ulit at na mawala ang bleeding? Akala ko po ba huminto na po, Sir Ronnie T. Divino? Kapag huminto na po, ibig sabihin,
Wala po yan. Hindi po totoo yung ng TB-TB. At saka kung meron man pong inflammation sa baga, sabi ko nga, magkakaroon ng pleurism yan, magkakaroon ng tubig yan, kasi nga para i-repair yung mismong bronchial tree. Siguro meron ngang hindi natin alam kung may bukol o ano. Kasi kapag tuloy-tuloy ang pagdurugo niyan, it's either may bukol po yan sa loob. Pero kapag huminto na po, ibig sabihin wala na. Kapag nakakaramdam na naman ng hirap huminga kasi nga mabigat yung baga, parang may laman. Ang ginagawa nila dinidrain, which is wrong. Okay? Ang fluid retention po or pleurism is a part of immune system po yan, kaya nagkakatubig yan. Para wala naman naglalakad ng mga tao para i-repair. Lumalangoy po lahat ng repair mechanism ng katawan. Hindi kaya nga nagkakaroon. For example, every time na magkaroon ng trauma, halimbawa natapilok ka, di ba lulobo yan? Meron pong fluid na dyan sa loob para i-repair na yung mga damage capillaries or mga veins or mga tissue kailangang repair. Yun pong nangyayari pero part po ng immune system just to repair lang the damaged area. Hindi po pwedeng pakialaman yan. Akala ko kanina sabi niyo hindi na tumigil yung minto naman. Gaano kadalas po ba siya nagkakaroon ng bleeding kapag dumudura? Kapag nagsisipilyo lang. Kapag nagsisipilyo lang, baka doon lang sa gums yan. Hmm. Wag niyo pong takutin ang sarili niyo. Kasi yung mga tao, dyan nauuwi, puro takot, takot. Yan. Alisin niyo po yan. Sabi ko nga, kung oras na, hindi nyo kayang pigilan. Kaya nga, pag gano'n na, yung lahat ng recommendation ko rito hindi na nag-e-effect, ibig sabihin, malalim na po yan. Nasa spiritual na po yan. Sabi ko nga, ang totoong nagpapagaling, yung lumikha ng tao, hindi po yung mga tao. Okay? Kaya po binibigyan ng mga test. Test po yan eh. Lahat po ng problema, kasama na yung mga sakit na yan, kaguluhan, even yung mga nature disaster or mga bagyo, uh, yan, Lindol. lindol, gera, lahat po yan, pagsubok yan. Kasi sabi ko nga, pag nandun ka ba sa sitwasyon na yan, sino ba tatawagin mo? Yung mga tao ba o yung lumikha ng tao? Kaya lang, walang alam kung paano sila tatawagin. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Baruch Shem Kebod Malkuto Leolam Vaed. Amen. Amen. Baruch Hashem. So walang alam kasi mga tao. Kaya nga kung ano-ano lang ang inaaral dito sa lupa. Sabi ko nga ang holistic medicine malalim po. Yung science, di po ako nagre-rely 100% sa science kasi masyadong ano mystical or miraculous po itong katawan na nilikha ng Diyos. Hindi po Hindi po ganun ka wala walang makaka-reach dun sa kaalaman basta-basta. Hmm. Doc, Yes. opo, siguro po para sa akin kung about science, siguro ang mga true lang diyan is about law of gravity, ganyan. Yun Maaari. talagang Correct. yun po. Oo, kasi wala namang babagsak ng paakyat eh. Oo. Law of magnetism, siguro yun po. Pero Correct. kung gamot, hindi po talaga. Oo, kung body, Yan ang natural body po talaga. correct. Yes po, Pangingialam na Doc. kasi. Opo, opo. Pangingialam na. Yan ang hindi nakikita ng marami. Itong katawan Mm. hindi pwedeng pakialaman. Opo, Parang Doc. nagmamagaling tayo sa may-ari ng mundo, may-ari ng buhay. Kaya nga mas malalim nga po ang pinaparating ko sa mga tao na mag-focus tayo sa spiritual kasi isang araw aalisin po ng Diyos ang lakas ninyo, nakahiga na lang kayo. Hmm. So anong ginagawa natin dito kung sa huli mamamatay rin pala at huhusgahan sa huli? Ano pong dapat alamin ng tao? Yan ang gusto kong maintindihan ng lahat. Kaya nga ako ini-invite ko yung mga tao mag-aral tayo sa spiritual. Every Friday, Saturday po nagtuturo ako ng Torah. 6 p.m. Friday and 6 p.m. hanggang 6 p.m. ng Saturday po ang ending po ng Shabbat.
Puro Torah po ang pinag-aaralan namin doon. Kaya lang dito, hindi ako nagtuturo dito sa GMN. Puro lang may relation. Pero yun nga po, ang holistic medicine nakafocus po sa spiritual. And then, Doc AJ, anong gamot pag masakit ang balakang 2 weeks ko nang nararamdaman? Ma'am, Betty Kokya, ilang taon na po ba kayo? Ano po bang tangkad at timbang ninyo? Ano pong mga ginagawa nyo sa bahay? Kayo po ba ay nagtatrabaho pa o nasa bahay na lang, palaging nakaupo, nakahiga, hindi na kayo nakakapaglakad? Ano pong mga maintenance ninyo sa katawan? Meron na po bang mga maintenance? Maraming dapat i-consider kasi itong katawan na to, pag nagkamali ka ng wala kang alam talaga, 100%, aasa ka talaga dun sa mga dudunong-dunungan na mas magaling pa doon sa lumikha ng tao. Kaya ang ending mo, ospital. Yung konting itinatabi mo, uubusin pa sa ospital. Imbis na pambili ng pagkain, mm, pambili pa ng gamot na hindi mo alam, yun palang papatay sa'yo, yung nagpapasok ka ng lason. Lahat po yan, foreign substance, hindi po pagkain yan. Mm. Kaya nga pangingialam na eh. Kaya nga ang kamangmangan nakamamatay. Ma'am Betty, narinig niyo po ba yung sinabi ko? Ano po ba kayo? Ilang taon na po ba kayo? Anong tangkad ninyo? Anong timbang ninyo? Ano po bang trabaho ninyo? Nasa bahay na lang po ba kayo? Nakaupo, nakahiga? Hindi na po ba kayo nakapaglakad? Stress po ba kayo? Yan, maraming Kadalasan kasi yung mga balakang-balakang problema sa balakang niyan dahil sa kanilang yung bigat nila, isa rin yun. At saka yung diet nila na too much accumulation of animal protein na maraming uric acid deposit na sa lahat ng part ng katawan ng buto, sa kanilang mga joints, sa loob ng spine hanggang lumbar, hanggang sa tuhod, hanggang sa paa. Yan, andun na lahat. At saka yung mga dumi hindi na itatapon ng tama kasi nga walang movement. Mataas yung lactic acid production, hindi rin na itatapon ng katawan. Hmm. Kasi hindi rin nainom ng tubig. 54 po, 56 ang timbang ko. Araw-araw akong umaalis po, Doc AJ. 5'3" lang taas po. Ano po bang ginagawa ninyo? Meron na po ba kayong maintenance? Kasi may mga tao, yung mga maintenance, nauuwi rin po yan sa metabolic acidosis, nagko-contribute po ng acidity rin sa katawan niyan at saka nagkokos ng pagrupok ng buto. Kung 56 na po kayo, 54, ah, yan po, kapag acid forming food ang kinakain palagi, ah, yan din. Baka hindi na rin po kayo siguro nakakapagpa-araw. Napakahalaga po ng araw. Hindi po yan ginawa ng Diyos para pampatuyo lang ng mga damit ninyo. Hmm. Meron pong purpose yan. Hindi nyo matatanggap ang lahat ng minerals kapag walang carrier. Isa po ang vitamin D3. At hindi po ito nakukuha ng umaga. Dapat po between 10 to 3 yan pong tamang exposure. Lalo na sa mga adults. Kailangan po magpa-araw kayo between 10 to 3, at least 15 minutes sa harap, 15 minutes sa likod. Pero dapat po, kung sa lalaki, nakahubad po kayo, naka-short lang. Sa mga babae, naka-two-piece po. Sando at short. Baka kung ano isipin. So, Ah, yun. mm. Kailangan, Doc, ano? opo Doc, may share ko lang po. Again, Doc, pwede i-mention po ulit si Doc Atoy. Mhm. Yes, Doc, binabanggit po niya,
Seven Doctors of the Universe. Isa po Mhm. yun si Dr. Sunshine. Ayun po, yun ang Correct. tawag niya. Opo. Mm. Kaya nga Yun po. hindi nakikita ng mga tao, napakahalaga ng araw. Yung tamang exposure is between 10 to 3. Kasi Mm. meron pong pinakamagaling na doktor na nandun lang siya sa araw nakafocus. Ang daming benefits po ng exposure to sunlight. And then meron siyang antimicrobial properties din. And then nakakatulong din para magkaroon ng magandang circadian rhythm or yung biological time clock nga ng mga tao kapag hindi makatulog sa gabi. So kung ganun po, Ma'am Betty, nai-stress po ba kayo? Yan. Kasi yung bone mineral po, siguro baka hindi lang natatanggap ng katawan kasi baka wala na kayong oras para magpaaraw. Isa rin po yun. And sa calcium, kailangan po yung calcium ninyo continuous. Kasi nga, pag lack of calcium, kung may calcium ka naman na sources and then wala ka namang exposure to sunlight, may problema tayo dyan. So, hindi po na-absorb na maayos yung calcium niyan. Uy, ito na yung isang taga KSA, oh. Wow, Magandang, SA. magandang gabi sa iyo dyan, Rodi. Hindi kayo po, Dok. Papasok pa lang sa trabaho. Ala. Buti hindi kayo Panggabi. ginigera dyan. Gabi-gabi may dumadaan na drone sa project ko. Nakaraan niyang madaling araw na Webes. Ay, Pinababago ganun. yung mga tao ko eh. Anong oras ba ngayon dyan? Alas 4:25 po. Ng Alas hapon. 4 ng hapon. Panggabi ako ngayon eh. Alas 6. Okay. Medyo nakita ko online kayo. Nakaraan, di kaya ata nag-live do, Dok ah. Hindi, medyo na busy lang. Mag-uusap din tayo doon. Brad, mag-uusap tayo doon. At basta may pag-uusapan tayo doon kung bakit ako nawala ng mga ilang weeks. Ganun po ba? Na-busy Kasi, ako. Meron tayong ang isip ko, pag-uusapan dyan. hindi ko alam kung busy ka or yung tawag dito sa may celebration sa sa Udyo. Yung, Malapit na. Magkakaroon ng PESAC this April opo. Mhm. Kaya Mm. nakita ko paggabi ako pagod niya ako ngayon sa trabaho. Bukbo ko sa Mm. project. Nakita ko din habang naglalakad ako pakikinig muna ako sa'yo. Pag Ay, umaga, ganun. di rin ako makaano sa ano. Kumusta naman po, Dok? Okay lang. At ito, nakita mo naman yung bagong namin, yung page namin. Inaayos ni Brad Opo, Mel. nakita ko. Opo. And then, Siyempre, magaling si Brad sa kanya. meron na siyang ginagawa pa na upgrading. Sana nga Mhm. ma-correct na itong namin kasi parang naaral niya na nalilito na yung audience kung saan ba parang hindi namin ma-meet yung talagang audience. Kung hindi katulad Ganun ng naman 3 talaga dito years sa media. ago. So, Ganun inaayos talaga na ni social Brad media, Mel. siraan eh. Siraan. Laging may kalawang. Mahalaga tumutuloy. Makinig sila o hindi, ang mahalaga nakapagsalita ka. Kapag sabi ka Correct. sa tao. Baruch Hindi Hashem. bibilang sa iyo ng Diyos yun na nagpabayaan. Correct. Nasaan ka na? Nasa trabaho ka na ba? Nandiyan ka na, nasa Hindi, kondo ka pa ata eh. hindi. Ano po, gala ka daw papunta sa bus station kasi wala naman akong sariling kotse rito. Kumasakay lang ako. Wala akong driver ngayon. Ay, ganun. Opo, malapit lang naman. Babas lang ako. Okay. Tapos susunduin na ako doon sa gate ng driver. Okay. Ma'am Estelita Bermudez, Doc RJ, good evening po. Gusto ko lang po itanong kung totoo ba yung Star Apple ay nakakataas raw ng sugar. Siguro sa iba, merong ganong effect. Kaya lang, wag po kayo basta dapat nga sinusubukan ninyo eh. Kasi po ang mga fruits, fructose po yan. Fructose. Mm. Okay, so pag chinek mo ng glucose yan, hindi mariread yung fructose kasi fructose, wala namang fructometer Glucometer, oo. So, at saka, Refractometer pala yung sa isip ko.
So, wala pa ako meron na ba kayo nakitang proctometer? Wala. Glucometer lang ang alam ko eh. So, yeah, Ma'am Estelita, ang pagtaas po ng asukal, wag niyo pong katakutan. Kasi kapag tumaas po yung asukal, kasi po may pinasok kayo. Naturalmente, pag sinilip niyo yan, tataas talaga. Pero fructose, hindi ko pa alam. Kung tumaas man, wala namang problema kung tumaas. Yung mararamdaman nyo, dun po malalaman kung meron pong effect sa inyo, yung pagtaas ng sugar, at ano bang nararamdaman. Kasi ang tinitingnan ko rito, parang natatakot kayo sa tumaas yung sugar. Meron po ba kayong health issue about mga pagtaas ng asukal? Meron po ba kayong tinatawag ng mga medical term na diabetes? Meron po ba kayong maintenance? Kasi sabi ko nga, hindi po sakit yung high blood pressure, hindi po sakit yung diabetes. Nagre-respond lang po yung katawan ninyo kapag meron po kayong pinasok. At ang dapat na sunod na alamin nyo doon, anong nararamdaman nyo kapag mataas ang glucose o mataas ang BP. Yung iba po, halos lahat ng na-interview ko ng mga tao, wala silang nararamdaman eh. So, ibig sabihin, hindi mo kailangan o hindi mo dapat inumin yung mga maintenance. Kasi nga, nagre-respond yung katawan mo. Depende sa ginagawa mo. Stress ka, di ka nainom ng tubig, lahat ng kinakain mo acid forming, marami kang kinain. So yan, nagre-respond lang ang katawan mo. Pero pag meron kang naramdaman, ano pong gagawin? Of course, wag kang kakain muna within 20, 12 to 24 hours. Yun lang. Hayaan mo mag-reset yung katawan mo. Salt and water lang. Yun lang. Kasi nagre-reset yung katawan. Lahat po ng sobra sa dugo na mga asukal o glucose, kino-convert po ito ng katawan mo into forms of fats as stored energy. At ito ay gagamitin na for future use. Gagamitin po yan. Mm. Ganun po ang trabaho ng katawan. Hindi po dapat katakutan niya. Kaya nga, hindi po kayo kakain hanggat hindi nagno-normal ang pakiramdam. Hindi kayo kakain. Ganun lang po. Very good. Ilan taon na po kayo, Ma'am Estelita Bermudez? So, ayan. Yun nga ang ano, dapat nga nandito kayo sa loob ng ano ng Zoom. Yung mga gusto pong magtanong, mas maganda mabilisan tayo. Pasok po kayo sa Zoom. May Zoom meeting link po diyan. I-click nyo lang po, pasok tayo dito sa loob ng ano para makapag-usap po tayo ng mabilisan kasi 'di ba? Para gusto nyong masagot ng mabilis. Ano kaagad tayo rito? Baka may tanong ka pa dyan, mga kapatid. Bradmel. Naubusan na ako, Dok. So, yan. Anong Ah, oras na ba? 9:20. 9:30 na 9:10. sa Pilipinas. 9:30 na pala. O, 1 minuto na lang pala tayo. Mm. So, ayan. At least meron tayong ipamahagi na naman na kaalaman sa ating mga taga-subaybay. Maraming salamat po muli sa lahat. Um, Magkita-kita tayo muli next week, 8:00 ng gabi, same day, Tuesday. At yun, mag-ready na po kayo ng mga tanong. At saka, kung meron man po kayong ano, mas maganda po, tulungan nyo rin po kami. I-share nyo po ang aming page sa inyong mga kaibigan, kamag-anak, lahat po ng mga kakilala ninyo para matulungan sila sa kanilang mga problema sa kalusugan. Kasi nga po,
sige kayo, madamay kayo sa problema nila. Kasi yung mga tao na kapag nagkakasakit, kung hindi humingi ng tulong sa mga kamag-anak, 'di ba? Dahil sa kanilang kapabayaan sa sarili, dadama yung kamag-anak eh. Kaya nga i-educate natin sila. Ibigay niyo po itong page namin para matuto sila kasi nga pag hindi sila natuto, pag may sakit yang mga yan, hihingan ka ng pampagamot niyan. Ay nako. Turuan natin. Okay, para hindi kayo maperwisyo. Doc? Yes. Opo. Maalala ko lang po, Doc, kanina yung regarding nung nag-uusap sa fructose, yung fructometer. Meron? Hindi po, Doc. Iba yung may nag-flash bigla sa isip ko, pero hindi nga pala fructometer. Ano pala, Doc, katunog lang. Refractometer pala yun. Refractor. Opo. Katunog nga eh. Bigla po akong nawala eh. Pero sabi ko, merong katunog. Siguro common, pero hindi. Refractometer, bigla akong naalala. Yun po. Ganun. Opo. So, ayan. So, ayan. Ayan, maraming salamat po muli. Kita-kita na lang po tayo muli next week, Tuesday, 8 p.m. Baruch Hashem, Baruch Adonai Leolam, Amen ve'Amen. Baruch Hashem, Baruch Hashem, Baruch Hashem. Wag mo munang stop, Doc. Pwede ka lang sige. makikita ko na para mag-closing muna ako din. Sige. Pwede ka na mag-exit pero wag lang mong i-close. Hindi, paano gagawin ko yon? Mag-out ka na. Di ba? Paano? Di ba sa N lang nakalagay? Leave meeting. Leave. Okay, sige. Okay, so thank you very much, Doc, sa inyong precious time na binigay sa mga pasaway na gusto ding matuto at gustong Pasaway talaga. Paano sa Wista Tagalog? Yung maintindihan nila kung ano yung sakit. So, hopefully Maunawaan. na natuto tayo at atin yung i-apply sa ating nalalaman para hindi tayo mabibiktima ng mga something dyan. So, meron kayong question kung wala pang live, doon sa ating page, meron doong chatbot. Automatic na yun nasasagot at marami yung alam kasi tinuturoan yun ni Doc RJ ng tura at maaari yung makakasagot kung ano yung gusto niyong itanong. Pwede pa nga kayong mangutang doon kaso di kayo mabibigyan ng pera kasi robot lang yan. Okay? So, kung gusto niyo mag-order ng asin, yun, pwede ibibigay din niya doon kung saan kayo mag-order. Pwede rin makausap si Melobot. Melobot, may puwet. Okay, so marami tayong update na ginagawa yan sa page, sa YouTube natin at na-open na rin natin yung ating TikTok na-recover na natin. So, ayan, dahan-dahan natin na kailangan yung mission natin na maipaabot yun sa karamihan itong holistic way of life natin dahil dito paghimaya. Ano ba yun sa Tagalog? Paghimaya. So makapag-praise tayo sa ating malikha at makapagpasalamat tayo dahil mayroong Doc RJ na nagtuturo sa atin about sa Torah at about sa kaalaman na actually itong holistic, itong physical only is 1% only. Kung gusto mong madagdagan, kailangan ang 99% nandoon sa Torah. So, kailangan na natin matutunan yung Torah para maging 100% holistic way yung ating ginagawa. So, dahil doon, kung ating spirit is healthy, the body will follow. Ganun lang po. Kaya ka may sakitin masyado dahil baka sakitin din yung spirit mo. Kaya kailangan natin na mag-aral at
kasi yung um, mga mga word ng ating nababasa sa Torah, ayun ay pagkain ng spirit. So yun ang magpapalusog sa ating spirit at maging masigla siya. So hopefully na kung gusto niyong mag-aral ng Torah every Friday until Saturday, nagtuturo si Doc RG, i-approach nyo lang, ask nyo lang siya na maisama kayo kasi ma-briefing mo na kayo siya kung paano kayo makapasama sa Torah Academy na aming ginagawa every Sabbath day. Okay, so yun lang po muna. Update at share lang na yung ating YouTube channel at saka yung ating Facebook page at yung ma-share sa mga taong nangangailangan din na matututo. Okay? So, Bro Kasim, thank you, Bro Edwin. Thank you, Bro Rodel. Yes, sir. Si Thank you Rodel din po. sa isa. Si Rodel din Ah, itong isa si Rodel din. opo. Tokayo kayo. Ayan, ito po. sir. Rodel po. Yan po. Thank you po. Hi, sir. Ayan. Ito po, meron po ako nito. Dito ko nilagay yung in-order ko. Okay, sir. Yung label, nilagyan ko po ng pangalan. Dito po yung in-order kong ano. Okay, Ayan. Opo, ginupit ko po yung harap para hindi siya sa plastic. Dito bubuksan ko na lang yan. Kukuha na lang ako na gano'n. Ito po siya. Galing. Nasa table ko po yan. Every morning binabaon ko pagka duty na ako sa pier. Maganda po yung ano niya, magaang sa pakiramdam. Ako nakalagay lang sa baso lang, ganun lang. Okay din po. Yan po, mas maganda yung may dispensa po na gano'n. Yes. Wala pa. Okay, sige po. Babay na rin po muna. Makikinig lang din po ako habang hindi pa tapos. Thank you po. God bless po. Thank you.